Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kwento ni Ruben na iniwan ang Maynila para magtayo ng comic book store sa probinsya, ngunit hindi niya inasahan ang mga kababalaghang darating. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Ruben ang mga kakaibang pagbabago sa kanyang mga comics, mga inky tendrils na tila may sariling buhay. At sa isang nakakakilabot na pangyayari sa ospital, naranasan niya ang presensya ng itim na kamay na sumapi sa kanyang kasintahan at doktor. Huwag kayong bibitaw dahil ang mga susunod na pangyayari ay magdadala sa inyo sa isang mundo ng takot at misteryo. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng mga kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Ruben at gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa paglalaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Galing ako sa Maynila kung saan halos buong buhay ko na ginugol. Pero dahil sa mga sunod-sunod na problema at stress, napagdesisyunan kong maghanap ng katahimikan sa probinsya. Dito ko naisipang magtayo ng comic book store, isang pangarap na matagal ko nang gustong tuparin. Naging katuwang ko sa negosyo si Johnny, isang masipag at maaasahang kaibigan. Kasama ko rin si Ramona, ang kasintahan ko, na laging sumusuporta sa akin kahit sa mga pinakamahirap na panahon. Isang araw, iniwan ko si Johnny sa tindahan para dumalo sa kasal ng kaibigan ko kasama si Ramona. "Johnny, ikaw na muna bahala rito ha?" sabi ko bago umalis. Habang nasa kasal, napansin kong may bumabagabag kay Ramona. "May problema ba?" tanong ko sa kanya. "Wala, Ruben. Siguro pagod lang ako," sagot niya, ngunit hindi ako kumbinsido. Pagbalik ko, natagpuan kong tulala si Johnny na may hawak na lumang kwintas. "Johnny, okay ka lang ba?" tanong ko. Tumango lang siya at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Nagtataka man nagpatuloy ako sa araw ko. Kinabukasan, nagdala si Johnny ng sisig at Red Horse para sa akin bilang pasasalamat. "Para sa'yo, Ruben, salamat sa lahat," sabi niya. Ngunit may napansin akong kakaiba sa pagkain. May kakaibang amoy at hitsura ito. "Johnny, parang hindi okay ito sabi ko. Itinapon ko ang sisig sa basurahan. Napansin kong nag-iba ang aura ni Johnny. "Sigurado ka bang okay ka lang?" tanong ko ulit. "Oo, Ruben, huwag kang mag-alala," sagot niya, ngunit may kaba sa kanyang tinig. Sa gabing yon, umalis si Johnny kasama ang isang lalaki mula sa isang bar. Pagbalik niya, bahagyang gumanda ang kanyang mood. "Masaya ka Johnny?" biro ko. Ngunit may kakaibang kinikilos siya na hindi ko maipaliwanag. Habang nag-aayos ako ng mga comic strips sa tindahan, napansin kong may kakaibang pagbabago sa mga ito. May mga inky tendrils na gumagapang sa mga pahina. Sinuri ko ang mga comics ng mas malapitan. Bakit parang may buhay itong mga tinta? Bulong ko sa sarili. Sinubukan kong burahin ang mga tendrils pero lalo lang silang kumalat. "Ano ba to?" tanong ko habang pinapawisan. Nagsimula akong kabahan. "Johnny, may napansin ka bang kakaiba sa mga comics natin?" tanong ko sa kanya. "Wala naman," sagot niya, pero halata sa mukha niya na may alam siya. "Johnny, nakita mo ba ito?" tanong ko sa kanya. "Hindi ko alam, Ruben," sagot niya habang umiwas ng tingin. Lumapit ako kay Johnny at hinawakan ang balikat niya. "Kung may alam ka, sabihin mo na," sabi ko. Pero umiling lang siya at umalis. Nagdesisyon akong wasakin ang mga nasisirang comics. "Hindi ko to papayagan," sabi ko sa sarili habang sinusunog ang mga pahina. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng bangungot. Nadama ko ang pag-iisa at lumalayo na rin sa akin si Ramona. "Bakit ganito?" tanong ko sa sarili habang umiiyak. Sa ospital para sa panganganak ni Ramona, nasaksihan ko ang isang nakakakilabot na pangyayari. Sinapian ni itim na kamay si Ramona at ang doktor. "Ramona,
Sigaw ko habang nakikita ang itim na mga mata at inky tendrils na lumalabas sa kanila. Ang kanilang bagong silang na anak ay bahagi rin ng katiwalian. Hindi ito totoo. Bulong ko. Sa takot at pagkabigla, tumakas ako mula sa ospital. Kailangan kong umalis, sabi ko sa sarili habang tumatakbo palabas. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, nararamdaman kong may sumusunod sa akin. Lumingon-lingon ako pero wala akong makita. Paranoia lang to, pilit kong pinapakalma ang sarili. Pero habang naglalakad, naririnig ko ang mga yabag sa likod ko. "Sino ka?" Sigaw ko pero walang sumagot. Iniwan ko ang bayan, naglalakbay ng walang tiyak na direksyon. Paulit-ulit kong nakikita ang itim na mga mata at tendril sa aking isipan. Nakarating ako sa isang maliit na baryo at naghanap ng matutuluyan. Kailangan ko ng pahinga, sabi ko sa sarili habang humihingal. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ako mapakali. Isinulat ko ang aking karanasan bilang babala sa iba. Kailangan malaman nila, sabi ko habang sinusulat ang bawat detalye. Ngunit kahit sa pagtatangkang magpahinga, patuloy ang bulong ng darating si itim na kamay na nagdudulot ng takot at desperasyon sa akin. Hindi ko na kaya, bulong ko habang umiiyak na tila walang katapusan ang bangungot na ito. Habang nagtatago ako sa isang lumang simbahan sa probinsya, hindi maalis sa isip ko ang mga bulong at imahe ng itim na kamay. Sa bawat sulok ng simbahan, nadarama ko ang presensya ng kadiliman. Nandito siya, bulong ko sa sarili. Takot na baka bigla na lang siyang sumulpot. Walang kasiguraduhan kung ligtas na ba ako o kung patuloy pa rin ang paghabol sa akin ng kadiliman na aking nasaksihan. Sa huli, naiwan ako sa isang estado ng walang katapusang takot at pag-aalinlangan. Ang mga bulong ng itim na kamay ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. Wala nang katapusan to, sabi ko, habang yakap ang sarili sa dilim ng simbahan. Umaasang isang araw ay makakahanap ako ng kapayapaan. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga lihim ay may kakayahang magdulot ng walang katapusang takot. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ni Ruben. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga inky tendrils na maaaring nasa paligid lang.